Good morning everyone. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camya po mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada para po sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos ngayon pong umaga. Welcome po sa Tinig ng Pag-asa. Sa araw pong ito ay ipagpapatuloy natin ang ating pag-aaral sa series po natin sa Parables of the Lord Jesus Christ at nasa tatlong part na po tayo. Sa first part ng ating series, tinalakay po natin yung tinatawag na The Kingdom Parables, kung saan doon natin makikita yung parable of the sower, parable of the wheat and the tares, the parable of the net, at etc. etc. Then, second part, tinalakay po natin yung parable of grace and salvation. At natalakay na po natin yon. Ngayon po, pupunta tayo sa third part. Ito naman yung parable that exposes the heart. Yan, uulitin ko po. The parables that we will be discussing for the next couple of days are parables that exposes the heart. At ang una po sa ikatatlong part ng series na ito ay ang The Parable of the Good Samaritan. Anong nire-reveal ng parable na ito sa atin? At ano ang nais ipahiwatig at ipaunawa ng Panginoon sa bawat isa sa atin? Samahan ninyo ako at atin pong basahin ang mga talata sa Luke chapter 10, 25 to 37. Ganito po ang ating mababasa. On one occasion, an expert in the law stood up to test Jesus. "Teacher," he asked, "what must I do to inherit eternal life?" "What is written in the law?" he replied. "How do you read it?" He answered, "Love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your strength and with all your mind, and love your neighbor as yourself." "You have answered correctly," Jesus replied. "Do this and you will live." But he wanted to justify himself, so he asked Jesus, "And who is my neighbor?" In reply, Jesus said, "A man was going down from Jerusalem to Jericho when he was attacked by robbers. They stripped him of his clothes, beat him, and went away, leaving him half dead. A priest happened to be going down the road, and when he saw the man, he passed by on the other side. So too a Levite, when he came to the place and saw him, passed by on the other side. But a Samaritan, as he traveled, came where the man was, and when he saw him, he took pity on him. He went to him and bandaged his wounds, pouring on oil and wine. Then he put the man on his own donkey, brought him to an inn, and took care of him. The next day, he took out 2 denarii and gave them to the innkeeper. "Look after him," he said, "and when I return, I will reimburse you for many extra expense you may have." Which of these 3 do you think was a neighbor to the man who fell into the hands of robbers? The expert in the law replied, "The one who had mercy on him." Jesus told him, "Go and do likewise." Pagpalain ng Panginoon ang pagkabasa at pagkadinig ng kanyang mga banal na salita na sa araw na ito'y ating pagbubulayan. Ang theme ng parable na ito, mga kapatid, ay true saving faith produces compassionate obedience. Lagi po nating sinasabi, we are saved by grace through faith alone. Grace alone, na po, sola gratia, faith alone, sola fide. But I would like to reiterate, sinabi natin we are saved by faith alone, but the saving faith is not really alone. Ibig sabihin, naligtas tayo sa biyaya,
At tayo'y naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, pero yung pananampalatayang iyon, yung tunay, ay magbubunga. At ang bunga ng tunay na pananampalataya ay ang pagsunod. Lagi ko pong binibigyan ng diin, yung true faith ay merong tatlong aspeto. Una, yung tinatawag sa Latin na notitia, which is knowledge. Brain, mind, head knowledge. Yung alam mo na merong tulay, at ang tulay na ito ay matibay. Pangalawa, pagkatapos ng notisya, yung tinatawag na assensus sa Latin or sa English assent. Yung pagsang-ayon ng puso. Nakita mo yung tulay, mind, pero alam mo by your heart that tulay, that bridge can carry you through. Kaya kang buhatin, kaya kang padaanin ng tulay na ito. Hindi babagsak ang tulay na ito kung ikaw ay tatawid. Yun yung paniniwala sa puso. Hindi lang sa isip, kundi sa puso. May tulay at naniniwala ka, kaya kang dalhin ng tulay na ito kung ikaw ay tatawid. Pero merong isa pang panghuling aspeto ang tunay na pananampalataya, at ito yung tinatawag na fiducia sa Latin. Ang ibig ng fiducia ay trusting. So tatlong aspeto sa English. Ang una ay notitia, mind, assensus, heart, and yung trust, yun yung act. Ito yung pagkilos. Ito yung work ng aspect ng faith. Hindi ka lang maniniwala na may tulay, kaya kang dalhin ng tulay at tatawid ka para patunayan na ikaw ay nagtitiwala sa tulay. Yun po yung totoong pananampalataya. Yun yung saving faith. Hindi ka lang naniniwala sa isipan kasi si Satanas naniniwala rin sa Diyos, nanginginig pa. Ang problema kay Satanas, hindi siya nagsasalig ng kanyang pagtitiwala sa Diyos na ito. Naniniwala siya sa salita ng Diyos. Sabi nga ni Satanas nasusulat, gawin mong tinapay ang bato. Satan knew the Word of God, but he don't trust the Word of God. He doesn't even trust God Himself. Pero yung true faith, it is not all about head knowledge. It is not only trusting it by your heart, but you will obey, and that is the product of saving faith. Mga minamahal kong mga kapatid sa Panginoon, one of the most dangerous things in the Christian life is to know the right answer but doesn't have the genuineness of heart. You know the right answer but you have a cold heart. Head knowledge po yun. Ito po yung mga taong they can quote the scripture. They know the Bible. Kabisado maging ang creed. They attend church faithfully and still miss the heart of God. In our passage today, the parable that we will be discussing, Jesus tells one of the most well-known parables in the Bible. And that is the parable of the Good Samaritan. Kahit po makipagpustahan ako sa inyo, hindi po first time ninyong narinig ang parable na ito. Hindi po marahil unang beses nyo lang itong pag-aaralan. Napakaraming pagkakataon na I believe na inyo na itong na Bible study, narinig na isinermon, at inyo pong nabasa sa Biblia. But I would like to tell you, this is not merely a story about being kind. The parable is a searching revelation of what true faith looks like, and this mirror a heart. This mirror that exposes our heart.
Kaya nga po itong mga parable na ito mula ngayon hanggang sa mga susunod na araw ay tatalakay sa mga parables that speaks the heart condition, exposes our heart. Now, in order to look at the context, in order to look at the message of this parable, we need to go to the proper context. Lagi po yan. Pag magbabasa ng Biblia, mahalaga ang konteksto, mga kapatid. Mahalaga kung ano ang pinanggalingang talata at kung ano ang dahilan ba't ito ipinahayag. So, meron pong question that reveals the heart. Makikita po natin yan sa verse 25. The passage begins with the lawyer. Yun po yung binasa kong talata kanina. Merong isang lawyer. Ano ba yung lawyer? Expert po yan sa law. Hindi ka pwedeng maging abogado kung hindi mo alam ang batas. Kasi ipagtatanggol mo yung mga lumalabag sa batas o yung mga naakusahan ng batas. So lawyer po ang ating bida, no? Sa pagkakataong ito. I don't want to consider him bida, pero yung karakter. Ang unang karakter sa parable of the Good Samaritan ay ang lawyer at who stand to the Lord, and he came to the Lord to test Jesus. At ang tanong ng lawyer na ito ay matatagpuan sa verse 25. The passage begins with the lawyer, expert of the law, standing up to test Jesus. He said, "Teacher, what shall I do to inherit eternal life?" Mga kapatid, this was not a humble question. It was a test. Because the lawyer already knew the law. He knew the answer to his question. What shall I do to inherit eternal life? Hindi po ito tanong ng pagpapakababa dahil hindi niya alam ang sagot. Ito po'y isang pagsubok sa Panginoon sapagkat ang lawyer na ito alam niya kung ano ang sagot dito. Kaya anong ginawa ng Panginoon? Jesus wisely turns the question back to Him. Ibinalik ng Panginoon ang tanong, ano ba ang nakasulat sa batas? How do you read it? And the lawyer answers correctly. Ano ang sagot ng lawyer? Ang sagot niya, love God with all your heart, love God with all your soul, all your strength, and mind. So tama, ang pag-ibig na to sa Diyos ay hindi lang sa isip, ito ay sa puso, at ito ay sa gawa. With all your faculties, mind, heart, action. So yun yung paliwanag natin kanina ng definition ng true faith. Knowledge, assent, and trusting. Mind, heart, and action. At si Jesus, sabi niya, yan yung una. Love God with all your heart, with all your soul, with all your strength, and with all your mind. Tapos, sinundan pa niya, and love your neighbor as yourself. Alam natin mga kapatid, ang buong kautusan ay na-summarize sa dalawang yan. Ang lahat ng kautusan ng banal na kasulatan, iyan ang summary. Love pertaining to God and love pertaining to your fellow men. At ang Panginoong Jesucristo, in-affirm yan. Jesus affirms him in verse 28. You have answered correctly, Jesus replied. Tama ka. Do this and you will live. Diyan po mga kapatid, okay na sana eh. Kung sinabi lang ng lalaki, tama po pala ako. So gagawin ko po yan. Okay na sana, no? Pero hindi. Ang susunod pong mangyayari, this is the problem. The lawyer wants to justify himself.
Instead of just hearing the Lord and doing what He said, kasi ang sabi ng Panginoon, do this and you will live. Nasagot na yung tanong niya eh. What shall I do in order to inherit eternal life? Ang sagot ng Panginoon, ano ba nakasulat sa kautusan? Love your God with all your heart, your soul, strength, and mind, and love your neighbor as yourself. And Jesus said, you're right. There is nothing wrong about it. Do it, and you will live. But here is the problem. The lawyer wants to justify himself. Instead of repenting, he narrows the command. Sa verse 29, mababasa natin, but he wanted to justify himself, so he asked Jesus, who is my neighbor? Mga kapatid, this is the heart of self-righteousness. Sa halip na sundin ang kautusan, sa halip na ang batas ay isakatuparan, parang si Boying Remulla lang yan. Ibe-bend ang law. Diba? Yung ombudsman ng Pilipinas na siyang dapat tagapagpatupad ng batas, ang sabi niya, we can bend the law. Can you imagine that? On national television, pwedeng baliin ang batas. Pwedeng pilipitin ang batas. At yan po ang puso ng mga self-righteous humanity. Hindi ko po sinasabing si Boying Remulla lang yung ganon. Pero mga kapatid, larawan ito ng puso ng mga tao. Kung magagawa nating baluktutin ang batas, babaluktutin natin. Kung magagawa nating makaiwas para hindi makulong, gagawin natin. Itatago natin ang kasalanan para wag tayong mabuko. At yan po ang ginawa ni Adan at ni Eva sa hardin. Ang akala nila, makakatago sila sa Diyos. Kaya nung nahuli na sila ng Diyos, instead of admitting and repenting their sins, nagsisihan at nagturuan ang mga nahuling gumagawa ng ghost flood control project. Hindi po aamin, magtuturuan, magsisisihan, at kalaunan, wala ring mangyayari dahil hindi naman magsisisi. Kaya makikita natin dito, instead of asking, how can I love better, he asked, how little can I love and still be right? Nakuha niyo mga kapatid? Sa Reformed faith, the law exposes sin. It never justifies. Ang kasalanan ay dapat kasalanan. Hindi pinabababaw, hindi pinipilipit. Kaya yung mga pastor ngayon na wina-water down yung gospel para lang paniwalain ng mga tao na ang Diyos ay puro pag-ibig, 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 nawawala yung isang aspeto ng Diyos na kung saan ang Diyos ay matuwid, matuwid, matuwid. Hindi po naman natin sinasabing ang Diyos ay hindi maibigin. Pero wag natin kalimutan na ang Diyos na ito ng pag-ibig ang magdadala rin sa impyerno sa makasalanan. Amen? The law exposes sin. That is the purpose of the law. Ipinakikita ng mga batas ang pagsuway. Ipinakikita ng mga kautusan ang pagkakasala ng tao. And it never justifies. Hindi kailanman nakakapagwalang sala ang kautusan. The law will just reveal the sinfulness of humanity. And the lawyer uses the law to defend himself. While Jesus uses the law to expose his depravity, his inability. And that is why Jesus responds with a story. Dito ngayon sinimulan ni Jesus ang parable na ating pag-aaralan. So let us look at the parable of the Good Samaritan. Take note, ibinigay ito in answer
to this self-righteous lawyer. So, sino ang pinagkwentuhan nito? Sino ang pinagbigyan ng parable? Yung self-righteous lawyer. Kaya, this parable exposes the heart. Kung tayo sa oras na ito ay parang lawyer, parang itong abogadong ito, na hindi naman talaga naghahanap ng daan papunta sa kaharian ng Diyos, para manahin ang kaharian ng Diyos, kung hindi, para lang mapilipit ang batas, para ma-justify yung kanyang kasalanan. Alam niyo po mga kapatid, ang number one justification na ginagawa ng mga tao ngayon, yung mga magnanakaw, para ma-justify yung kanyang pagnanakaw, magtuturo ng kasalanan ng iba, paliliitin yung kanya, palalakihin yung sa iba, para magmukhang justifiable yung kanyang ginawa. Ang ninakaw ko lang naman 10 milyon si Sara Duterte nga 800 million. Nakuha niyo po? Ganun po ang takbo ng politika, ganun ang takbo ng bawat mga nagkakasala. We will water down our own sin para ma-magnify yung kasalanan ng iba at yung atin naman ay lumabnaw. Now, Jesus responded with a story. Let us first look at the setting. The setting of the story ay sa isang dangerous road. So verse 30, ang sabi po, a man is traveling from Jerusalem to Jericho. It was a dangerous road known for robbers. Kaya yun ang ginamit na illustration ng Panginoon. Kwentong makalupa, pero ang intensyon ng Panginoon ipakita ang puso ng mga tao. Yung mga mapagpaimbabaw na puso, yung mga self-righteous na puso. Pero ang kwento niya, ang setting niya, ay ang realidad ng kalagayan ng mundo. So, man is traveling from Jerusalem to Jericho. Parable ito, hindi literal. Ano po? So, para lang ipakita na yung mag-travel ka from Jerusalem to Jericho, it was not an easy travel. Dangerous road yon. And that road is known or are known for robbery. Kaya nailalarawan ng nakikinig kung ano yung naisipahatid ng Panginoon. At sa road na ito, he was attacked. He was stripped of everything, beaten, and left half dead. So naghihingalo yung lalaki. Then notice, Jesus does not tell the ethnicity of this man. Hindi sinabi ng Panginoong Jesucristo kung ang tao bang ito o ang lalaking ito isang Hudyo, kung isang Etiope, kung isang Hentil, hindi binanggit. Jesus did not tell us the ethnicity of the person. Ang tanong bakit? Usually naman binabanggit yan, hindi po ba? May isang lalaking mayaman, may isang Etiope, merong isang mga ganon, no? Sa mga kwento ng Panginoon. Pero dito, walang binanggit na lahi ang taong ito. Ang tanong ay bakit? Because the wounded man represents anyone in need. Yung pong binugbog na lalaking ito na iniwanan half dead, beaten, and stripped ay larawan ng ating mga kapitbahay na nangangailangan. This is the picture of our neighbors answering the question of the lawyer na who is my neighbor? So the wounded man, beaten, attacked, half dead, ay ang larawan ng mga dapat mahalin. This is humanity, fallen, helpless, bleeding because of sin. And like the man in the parable, sinners are spiritually dead or half dead.
Ang mga makasalanan, ang mundo, ang ating kapitbahay, ang humanity are the picture of this bleeding, half-dead, stripped, beaten, and attacked person. Kaya sa Ephesians 2, ano sabi? We were dead in trespasses and sin. Just as this man could not save himself, neither can we. Yung lalaking ito, larawan ito ng mundo, larawan ito ng mga makasalanan, larawan ng tao na kailangan ng pagliligtas. Sapagkat sa kanyang sarili, hindi niya kayang iligtas ang kanyang sarili. Dito papasok ang pagmamalasakit ng mga relihiyoso, ng mga tunay na may pananampalataya, ng bawat isa sa atin na nagsasabing gustong magmana ng buhay na walang hanggan. And this is where religion failed. Let us look at the religious failure. Sa verse 31 and 32 ng Luke chapter 10. Sino ang unang dumaan? A priest happened to be going down the road, and when he saw the man, he passed by on the other side. So yun ang una. Ang unang dumaan ay ang inaasahan nating pinaka-banal, pinaka-nakaalam ng batas, pinaka-morally upright kasi mga pare or mga pastor or mga leader ng simbahan. Sila ang unang inaasahan na dadamay. Sila ang unang inaasahan na magpapakita ng pag-ibig. Sila ang unang inaasahan na magpapadama ng pagmamahal sa kapwa. Again, balikan natin ang commandment. Tinanong ni Jesus, ano bang nasusulat sa kautusan? Ang sagot noong lawyer, love the Lord your God with all your heart, with all your mind, with all your soul. And second, love your neighbor as yourself. And Jesus responded, you are correct. Ganun din ang gawin mo. At sa pagkakataong ito, ang unang ibinigay ng Panginoon na example ay priest. Kasi sila nga yung inaasahan na gagawa noon, umiibig sa Diyos ng buong puso, buong lakas, buong kaluluwa, at umiibig sa kapwa, gaya ng kanilang sarili. Pero sa parable na ito, this is very shocking. The priest sees the wounded man, and the priest passes by on the other side. Shocking because the priest represents worship, sacrifice, holiness. Yet, this priest shows no mercy. Pwedeng sabihin noong lawyer, hindi naman ako priest eh. Exempted ako dyan, hindi naman ako priest. Kung hindi ka priest, yung sumunod na dumaan, Levite. The Levite, sila ay ano? The Levite also sees the man. And the Levite does the same. Umiba rin ang daan. Ano ba yung mga Levita? They knew the law, they serve in the temple, and they were religious professionals. Kaya sa pagkakataong ito, ang Panginoong Jesucristo sinasabi dito sa lawyer, dyan, kasali ka na. Kung ina-exempt mo sarili mo sa pagiging priest, dyan, sabit ka na dyan. Kasi ikaw marunong sa batas, alam mo ang batas, tama yung sagot mo kanina. And yet, many of people like you, like the religious people, like the priest, those who serve in the temple, professional and religious, yet you failed to love. Ang tanong ay bakit? Perhaps of fear,
Madalas ganito, hindi natin na i-exercise yung ating pag-ibig sa ating kapwa. Takot na madamay. Natatakot tayong madamay. Or perhaps inconvenience. Hassle eh. Alam niyo po mga kapatid kung bakit yung iba ni hindi man lang makapag-invite sa church. Hassle mag-invite, susunduin mo pa. Ihahatid mo pa. Hassle kaya yun. Inconvenient kaya yun. And perhaps, ritual purity. I don't want to be associated with them. Kasi makasalanan sila eh. Kasi, ano yan eh, may kabit yan. Ay, naku, lasinggero yan. We don't want to be associated with them. Those are the reasons. Mga kapatid, here is the tragedy. They knew the command to love their neighbor, yet they did not obey it. Ngayon, may kukonsider ba nating tama yung pananampalataya? May kukonsider ba nating true yung kanilang pananampalataya? Knowledge lang yun. Notisya lang yun. Maaring asensus, they believe na kailangan nilang gawin pero talo. Hindi nila maisakatuparan sapagkat hindi lubos yung kanilang pagtitiwala, fiducia. They knew the command to love their neighbor, yet they did not obey. Ang tawag dyan, dead orthodoxy. They knew the law, but they do not translate the law to action. Kaya yung orthodoxy dapat magbunga ng orthopraxy. Yung paniniwala mo dapat nagtatranslate sa ginagawa mo. Or else wala kang kaibahan sa mga pariseyo at mga iskriba, sa mga pare at mga levita na binabanggit sa parable na ito. Ano sabi ni James chapter 2 verse 17? Faith by itself, if it does not have works, is dead. Sinasangayunan po niyan ang katotohanan na ang tunay na pananampalataya hindi pwedeng walang bunga. So the priest and the Levite represents religion without regeneration. Relihiyoso lang, palasimba lang, maraming alam pero hindi totoo na mananampalataya. They had knowledge but no compassion. They represent the lawyer asking the question. They represent anyone who believes theology alone saves without transformation. Kaya kahit alam mo ang credo, alam mong ipaliwanag ang creed, alam mo ang Bible, kabisado mo, hindi mo naman ginagawa, wala itong silbi. Religion without love is dead. Orthodoxy without compassion is hypocrisy. Can we say amen? To illustrate, it is possible to be active in church, serve in ministry, and still walk past suffering people every day. Too busy, too cautious, too comfortable. Amen? Now, let us look at the shock on point number 4. Yung habag ay nanggaling sa hindi inaasahang magbibigay. Sa Luke 10:33, Jesus introduces the hero of the story. A Samaritan, as he traveled, came where the man was. And when he saw him, he took pity on him. Mga minamahal na mga kapatid, yung habag na nakita ng Samaritanong ito, had knowledge din yun. There was a man
He saw a man lying on the street, beaten, half dead. He is a real person. But from his heart, ito ngayon yung ascent. Ito yung asenso sa Latin. Kailangan ko siyang tulungan. He took pity on him. Para sa mga Jewish ears, this is scandalous. Bakit kamo? Kasi yung Samaritan, kaaway yan ng mga Hudyo eh. The Jews considered the Samaritan heretics and enemies. Kaya yung tutulong, yung mga Samaritano, hindi ito normal. Scandalous ito in nature. Yet the Samaritan, he saw the man. He had compassion. And he drew near. He bound his wounds. He poured out wine and oil. He set him on his own animal. He brought him to an inn. He paid for his care and he promised to return. Ito ang mga dahilan kung bakit maraming mga relihiyoso lalampasan lang ito. Ito ang dahilan kung bakit maraming nagbabanal-banalan sa simbahan ang nagbabanal-banalan lang talaga. Bakit? This is costly mercy. It will cost time, money, effort, risk. Nothing is spared. Amen, mga kapatid? Kaya kung hindi kinukurot ang mga puso natin ngayon, hindi para sa inyo ang mensaheng ito. Kung hindi dinudurog yung dibdib natin ngayon, hindi para sa inyo ang mensaheng ito. But if you are being pricked to the heart right now, then the message is for you. Hindi naman huli para magbago tayo. Hindi naman huli para magmahal at magmalasakit tayo. Anong key truth? Take note, compassion is not a feeling. Compassion is love in action. Amen? Oh, I have compassion. Pero kung walang action, hindi yun compassion. Yeah, feeling, pwede. Pero yung tunay na habag, hindi po ito damdamin. Ito po ay pag-ibig na may gawa. Let us look and go to the deeper meaning. May malalim pang kahulugan ang ating pong parable na tinatalakay. Ang parable na ito ay nagpapakita na ang batas nag-expose ng grace o the law exposes grace transform. Po? Yung law nag-expose ng kasalan ng ating mga ginagawa at yung biyaya nagtatransform. Kaya Jesus asked the final question. The final question of the Lord is this: which of these three proved to be a neighbor? Alin sa tatlo ang nagpatunay na siya ay mabuting kapitbahay? The priest, the Levite, or the Samaritan? Alin sa tatlong ito? Yung lawyer, sumagot, he cannot even say the Samaritan. Ano sagot ng lawyer sa Panginoon? He replies, the one who showed mercy. Ang tanong ng Panginoon, sino sa tatlo ang nagpakita ng pagiging mabuting kapitbahay? Priest, Levite, Samaritan. Hindi niya sinagot na Samaritan. Kasi ganun nga sila kagalit sa Samaritano. Ni mabanggit yung salitang Samaritan, hindi nila babanggitin. Kaya ang sagot noong lawyer, the one who showed mercy. And Jesus conclude, go and do likewise.
But here is the crucial Reformed clarification. Jesus here is not teaching salvation by works. Instead, the law reveals what love truly demands. Kung talagang tayo'y nagmamahal, makikita yung pagmamahal sa aksyon. Kung sinasabi nating mahal natin ang Diyos, buong puso, buong lakas, buong kaluluwa, mamahalin natin ang ating kapwa gaya ng pagmamahal natin sa ating mga sarili. And the two, love God and love your neighbor, reveals what? The condition of our hearts. Do you really love God above all? Do you really love your neighbor as yourself? The law reveals what love truly demands. And Jesus continuously reiterated, the parable exposes our failure to love perfectly. And it drives us to grace, not self-confidence. Na kung sa ating mga sarili, hindi rin natin talaga kayang magmahal. Kung hindi biyaya ng Diyos, hindi natin ito magagawa. Amen? Only those who have been shown mercy by Christ can truly show mercy to others. Tanging ang mga tao na pinagkalooban ng habag ang kaya lang magbigay ng habag. Ang tao na pinaggawaran ng pangunawa ang pwede lang umunawa sa iba. Ang pinagkalooban ng biyaya ang makapagkakaloob din ng biyaya sa iba. Let me illustrate. Imagine driving in a winter time in Winnipeg. And you see someone stranded in minus 30 degrees centigrade weather. You are late for work. It is convenient or inconvenient. But love says, stop. Are you going to stop? Most of the time, the indifference of our heart will say, oh, hayaan mo na. Someone else will help. Deep inside, alam mo, gawain mo to bilang tunay na Kristiyano. Dapat mong gawin ito bilang tunay na mananampalataya. Pero yung pagiging indifferent natin sinasabi, di bali na, may tutulong naman dyan. Meron pa namang ibang dadaan. Mga minamahal kong mga kapatid, saving faith produces the kind of heart that stops. Amen? Ngayon, sa parable na ito, hanapin natin si Jesus. Hanapin natin yung Christological insight. Kasi sa parable, makikita naman natin ang Panginoong Hesukristo. Sino si Jesus? Jesus himself is the greater good Samaritan. Sino naman yung lalaking binugbog? Tayo yun. We were beaten by sin, left spiritually dead, passed by human righteousness, but Christ came to us, bound our wounds, paid our debt, and promised to return. Mga kapatid, true faith does not ignore suffering, it moves toward it. Pinakita po ng parable na ito bilang sagot ng Panginoon sa tanong ng lawyer, who is my neighbor? Pero ipinakita rin ng parable ng Panginoong Hesukristo kung ano ang kanyang kahabagan. Pinakita niya ang kanyang sarili na mabuting pastol na ang hindi kayang gawin
ng tao, siya ang makagagawa. At pagdating sa kaligtasan, what is impossible with men is possible with God. Amen, mga kapatid? Now, let us go for some application. What does true saving faith produce? Ano bang bunga ng totoong pananampalataya? 1. A heart that sees. Take note, true faith see broken people and notice them. Ang tunay na pananampalataya nagpo-produce ng pusong nakakakita. Amen? Hindi lang po nagpo-produce ng pusong nakakakita, nagpo-produce din ito ng pusong nakadadama. Our theology shapes our compassion, it does not replace it. Hinuhubog ng ating theology ang ating puso, hindi pinapalitan ng ating puso ang ating theology. Hindi pinabababaw, hindi binebend. Kasi ngayon mga kapatid, napakaraming mga pastor ang gagaling magpilipit ng kautusan. Pinipilipit ang theology umakmalang sa kanilang mga gusto. At pangatlo, true saving faith produces a life that acts. Hindi lang nakita, hindi lang nadama, inaksyonan. Faith that does not move the hands is not living faith. Sabi ni Santiago 2:17, faith by itself, if it does not have works, is dead. Amen? Now let us proceed for some reflection questions. When you see someone in need, do you move toward them or find reasons to pass by? 2. Are there people you struggle to love because of prejudice, inconvenience, or fear? 3. How has Christ shown mercy to you personally? And 4. In what practical ways can God use you this week to show compassion? Sandali po tayong manalangin. Gracious and merciful God, we confess that we often know your word better than we live it. We see need, yet our hearts hesitate. Patawarin mo kami, Panginoon, sa aming kalamigan, sa aming pride, at sa aming mga pagdadahilan. Thank you for Jesus, the true and greater good Samaritan, who came to us when we were broken, who paid the cost of our salvation, and who continues to show us mercy every day. Panginoong Diyos, may you transform our hearts by your grace. May you teach us to love as we have been loved. May our faith be living, visible, and obedient, not to earn salvation, but as grateful response to your amazing grace. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Well, para sa Tinig ng Pag-asa.